Okay, hello class. So, ngayon nandito naman tayo sa HTML, no? Ang lesson natin dito is about responsive web pages, ano? So, meron tayong iba-ibang points dito to learn. Una ay grid layout, sunod ay viewports, sunod ay media query. Yan, maganda yan. Tapos yung last natin ay responsive images naman. So, lahat ng itatakal natin dito sa video ay about sa pagiging responsive ng ating website. Responsive meaning nag-a-adapt siya to screen sizes. Yun na siguro ang pinaka mabilis na definition, ano. Yun naman yung silbi niyan eh. Yun, kahit sa mobile, be it mobile, maging computer, no, mag-iiba-iba yung layout niya depending on doon sa screen size, no? Kasi mamaya ganito, sa computer, yes, nag-a-appear siya ng tama since landscape, malaki screen, yes. Pero once na nilagay na natin sa phone, yun na, 'di ba? Nasira na yung ating elements, 'di ba? Okay, so dito sa una, meron tayong tinatawag na grid layout, ano. So meron din ditong grid column. So, makikita natin dito sa example natin, meron tayong HTML na website na merong tatlong paragraphs, no? Sa loob ng isang main tag, no? Yung main tag parang div lang din yan. Parang div. Yan lang din yon. But, ang difference niya sa div ay pag sinabi nating main, yan yung main content. Yan yun, dyan nakafocus yung web page natin. Ganun. Para malaman ng computer na, ay, ito yung ito yung di-display natin ng una kasi ito yung main eh. No, ganun. Yun lang naman, pero parang div lang din siya. Kaya makita natin meron tatlong P elements. So makita natin yung P elements ay block elements, meaning block elements pababa sila. Ino-occupy nila yung width nung screen, no. Makita niyo naman na ayun, walang lumiit yung screen. Ayun, nag-a-adapt naman. Yan, naka-text wrapping naman sila. Pero pag ginamitan natin sila ng grid layout nga, paano yun? So, mag-embedded muna tayo. So, style. So, si main yung modify natin. So, main tag, ayan. And then, display. Grid. Okay. So, wala pang changes yan, wala pa nangyayari dyan. Ibig sabihin pa lang, yung lahat ng elements sa loob ni main ay nasa loob ng isang grid. Pero, hindi pa natin sinasabi kung columns ba or sa rows, no? So, wala pang columns and rows. Lagyan natin ngayon ng column. Grid, template, columns. Ayan. So, kung ilang columns daw yung gagawin natin dun sa isang web page, no? Sa web page na to. No? So, alam natin ang columns ay yung horizontal. Dito, dito, dito. No? Pa left to right. Pero yung row kasi ay top to down, di ba? So, ngayon, parang naka-top to down yan. So, natin, i-separate natin sila ng tatlong columns, no? So, maglagay tayo ng sizes, 30% para sa unang column, 30% para sa unang column, and 30% para sa pangatlong column, since tatlo yan. No? Refresh natin. So, once i-reload ko to, yung 30, 30, 30% na sila. No? Gusto natin, lakihan natin isa para ma-maximize yung 100%. 30, 40, 30. So, 100% total yan. No? So, isipin, 40% yung i-occupy nitong nasa gitna. Okay. Ayan. So, isa yan sa paggawa ng responsive pages. Yung paggawa ng ating grids. No? Pwede tayo mag-grids dyan. Ayan. Nakikita nyo, in-occupy niya yung size nung window natin. Pero, nire-retain pa rin nila yung percentage nila na 40 yung isa, then 30 yung dalawa. Ayun, diba? Parang magic. Okay.
So, ayan na siguro, and then kayo na bahalang mag-experiment kung ano yung paggagamitan nyo ng grids, no? So, parang table din yan, grid, table, no? So, depends na lang sa inyo kung paano nyo utilize yung mga elements na yan, okay? So, yan. So, hayaan natin yan dyan. Next lesson natin ay viewport naman. So, pag sinabi nating viewport, yan yung width or size of screen. Yan, viewport ay size of screen. No, mahalagang nilalagay lagi sa head yan. Dito sa head, ayan, ito. Para natutukoy natin yung device width or kung anong device yung ginagamit natin, no? And then, ayan, makita nyo, meta, name, viewport. Ipapaste lang naman natin yan, no? Then, content width is equal to device width. Ayan, nag-a-adapt siya doon. And then, initial scale. So, initial scale ay yung kung gaano kalaki yung web page, kung ano yung scale ng web page pag pinresent natin dun sa, pag inopen natin sa browser. No, makita nyo dito, 1.0, ibig sabihin, yung actual size talaga noong web page natin. No, hindi siya 70%, hindi siya 90%, 100%. Okay, so halos kakopy lang naman talaga to. Meta name viewport content is equal to width device width and initial scale 1.0. Dito pala. So makikita nyo wala namang difference, no? Pero makakatulong kasi itong viewport natin mamaya sa mga commands na gagamitin natin, no, sa pagiging responsive ng page. Okay, so yan, mahalaga lang na nandyan siya. Stick lang natin yan dyan, diba? Okay, so okay na rin tayo sa ating viewport. Again, viewport is the size of the screen. Okay, so ito magandang topic to, ang ating media query. So ito na ngayon talagang responsive talaga. Yan, makikita natin mamaya kung bakit siya responsive na responsive talaga. Okay, so meron siyang dalawang type kung paano i-declare. Pwedeng sa head, dun sa pinaka style, no, sa pinaka file, and then dito sa CSS pwede rin. Okay, so unahin muna natin kay HTML head. So copy natin to, si media, screen, and minimum width 1025 pixel. Dito sa style. Okay, paste natin yan. So nakita nyo, no, media, kung anong media yung kung saan nag-launch yung ating app or website pala, sorry. Screen, so yes, tama, screen. Tas end, may end operator na. And minimum width ay 1025 pixels. Babaan nga natin, kaya nating 800. So paliwanag natin kung ano ibig sabihin ito. Una, yung media ay screen. Yes, screen tong ating interface. And so true na to. And minimum width ay 800 pixel. So dapat daw yung width ng screen ay at least 800 pixel. No, yan. Screen and min width ay 800 pixel. So lakihan natin to na para yan. So siguro ito mas malaki na sa 800 pixel tong screen na to, yung window nito. Okay, so refresh natin. Okay, so both true yan. Kaya ibig sabihin, gagana yung contents ng ating style. Pero ngayon, liitan natin. Gawin nating less than 800 pixel yung yun. Makikita nyo nawala yung style natin. No? Nawala yung display grid. Nawala yung columns. Kasi hindi niya na-meet yung condition na at least 800 pixel yung minimum width. No, siguro 600 lang to. Okay, so ngayon habaan ulit natin. Okay, so naging 800 pixel above na siya. So na-activate ulit yung style natin. Ulitan ulit natin. Oh, yan, nawala ulit. Lakihan natin. Oh, naging grid na ulit. Isa pa, nawala ulit. Oh, so yun, isang ano na yan, no? Isang way na yan, ano.
'Diba? So, responsive na yung ating web page. Kung malaki o maliit yung screen, nakadepende na dun kung paano niya i-display yung content. Okay? So, ang command lang na ginamit natin dun ay itong media, screen, and min width 800 pixel. So, halos lagi naman, most of the time naman, ang gagalawin mo lang dito ay itong minimum width. No? Feeling ko yun lang din ang ginagawa ko lagi. Okay, so try tayong isa pang style. Gawa pa tayo ng isang style. Sa taas siguro. Copy natin to para gawaing tamad, ano. And min width ay 600 pixel. Pakita natin kung paano naging responsive talaga. Okay, so sa main natin, gawin naman natin ay color. Color ay ating blue or red. Okay, so sabi dito yung style block na to, no? So ang media niya ay screen and min width ay 600 pixels. So sabi dito at least 600 pixel yung width, or yan natin 400. Okay, at least 400 pixel yung width and nasa screen siya. So, gagana yung color red. Kasi magbabago yung text color na red. Okay, refresh natin to. Okay, so, namula, no? Kasi na-meet niya yung screen and min width 400 pixel. Liitan pa natin. So, yan, siguro 400 pixel pa rin yan. Kasi gumagana pa rin yung red. Gawin natin 600. Siguro at least magbablock yan. Ayun. Yan. And then, ngayon medyo lakihan natin ng konti. Habang nilalaki natin, ayun, namula na siya. Ibig sabihin, naabot na natin yung 600 pixel mark. So, naabot natin 600 pixel mark sa width. Gumana na yung color red. Yan. Okay. And then, move pa natin ng konti pa. Siguro dun sa 800. Ayun. So, gumana na din yung pangalawang style natin na media, screen, and min width 800 pixels. Ano yung ginagawa nun? Gagawin niyang grid. Tapos lalagyan niya ng columns na 30, 40, 30. So, gawin natin ulit. Data natin. Parang lumiliit yan. So, yan. Lumiit na sa 600 pixel. So, 600 pixel ang condition lang dito ay color red. Kaya namula lang yung text. And then, liitan natin ng mas mababa pa sa 600 pixel. Yun. Hindi na gumana pareho yung style na to. Tsaka yung style na to. Okay. Yan, diba? So, yun na. Naging interesting na yung ating website kasi nag-a-adapt na siya sa different screen sizes. Yan, tingnan nyo. Okay. So, ganoon na siya ka-responsive. Yun, diba? Okay. So, another method naman ay yung sa CSS natin ilalagay. Kasi hindi naman every time, hindi naman talaga tayo gumagawa ng dalawang style or dalawang text or CSS files, 'di ba? Hindi naman eh. Isa lang talaga. So mas convenient kung doon tayo mag-a-adapt. Dito tayo maglalagay ng settings or conditions dito sa loob ni style sheet. Okay? So, mag-isip tayo ng something na ano natin, like siguro gawa tayo ng buttons. Yan, gawa tayo ng buttons dito sa baba. Okay, so div tayo. Gawa tayo ng maraming button. Then 2 and then 3. Okay, so check na natin ang itsura. So yun, kasi ang buttons ay inline elements, ano. So div, edit natin si div dito. Okay, div display flex natin na lang. Ayan, flex and then flex direction.
Gusto natin kasi maging ano pababa sila maging pababang ganun. No, column. Okay. Plus na. Tanggalin natin si buttons. Yan. So, si div, display flex at flex direction niya ay row pala. So, yan. So, row nga pala yung pababa. Or column ba? Ayun pala, column pala. Sorry. Yan. Okay, so may tatlo tayong buttons. Ayan, button 1, button 2, and button 3. So, suitable yung ganitong layout pagka, no, and ginawa kasi nating flex, ano, pag flex kasi, binabanat niya talaga yung buong width. No, ayan, kahit ba natin, yan. Ayan, flex kasi. Okay? So, yan, ang gusto natin, pag ganito, suitable to for smaller, smaller, tawag dito, screens, diba? Kasi ganyan mas malalaking buttons pero pagka naman malalaki yung screen, siguro okay na yung normal na layout na ganito, diba? So gawin natin ganon. Okay, so tanggalin muna natin tong media, Ctrl X natin. Ayan, so div, display flex, flex direction, column, tapos gawa din tayo ng normal na buttons na layout yung magkakatabi talaga sa pang div. Display black na lang, and then align, text align, center. So, check natin yung itsura nung cut ko muna to, save ko muna, and then, ayun. So, nakagitna na silang ganyan. So, ganito yung gusto ko pagka nasa PC na or malalaki na yung screens. Pero, pag lumiit yung screen, gusto ko ganito yung itsura niya. Yung kanina. Gusto ko ganyan. So, isa-set natin yun. Okay, so save natin to pareho. Okay lang pareho yan. Siguro pagpalitin natin, baka magka-problem. Okay, so yung kanina nating binura na si media, ayun, at media, screen, and min width 600 pixels, balik natin dyan. Okay. Kukulong natin ngayon si div doon sa ating condition. Okay. Burahin lang natin itong ayan. So, yan na yan. Okay. So, ang condition dito at media, screen, and minimum width 600 pixels. Tanggalin natin yung mga spaces. Yan. So, once na-meet niya yung dalawang condition na to, screen and 600 pixel at least, gagana ngayon tong div. Ayun. And then, ito nga pala, sisetan natin to ng ganito din, media, screen. Ang mean width naman ito ay 1,000. No? So, 1,000 para fit na siya sa screen talaga na malaki. No? So, okay. Then, sara lang natin. So, makikita nyo naman yung ends niya. Ayan. Tsaka ayan. Sabihin, hina-house niya to. Ito naman, hina-house niya to. Oh, sorry. Nakalimutan ko palang tanggalin yung equals. Media, screen pala. Ganyan. Ayun. Okay. So, try natin ulit. Okay. So, gumana na. So, ngayon, siguro nasa mark tayo ng min width 600 pixels. So, 400 nga natin. Para yan. Okay. So, yan. So, mula sa 400 pixels, so, ito, ganito na yung itsura ng ating buttons. So, para mas madaling gamitin. And then, habang nilalakihan natin, hanggang umabot tayo ng 1,000 pixels. Yun. Nakuha natin yung 1,000 pixel mark. Okay. So, display block na siya. Tapos, text align center na siya.
'Diba? So, ganyan na yung layout niya. Yung liitan ulit natin. Ayun, oh. So, pag bumaba na siya sa 1,000, kasi minimum niya ay 1,000 lang, eh. No? Dito naman, so at least dapat 400 pixels para gumana to. And then dito naman at least 1,000 pixel para gumana naman itong ating div, no? So, ayan. Mga basic examples lang yan, ano? Nasa sa inyo na kung paano nyo gagamitin sa inyong mga websites. Okay? Ayun, oh. Hop, hop, hop. Ayun. So, ayun. So, naabot na natin yung pagiging responsive nung web pages natin. So, okay na tayo dito sa media query. So, itong breakpoints na sinasabi natin ay yung mga mean width, mean height, ano pa ba, max width, ayun, max height, ganun. Yun ang mga, ano natin, ano, commands. Sabihin ng breakpoints na yun, yung mga milestones or yung mga numbers na to, no? So, breakpoint dito ay 400 pixels pababa. Diba? Kasi sa 400 pixels siya naka-checkpoint or naka-fix. No? So that at least 400 pixels. So 400 pixels ang kanyang breakpoint. Dito naman, so at least 1,000 pixels. So 1,000 pixel ang kanyang breakpoint. Okay? So yun lang naman yan. Then last po ay responsive images naman. No? So hanap tayo siguro muna ng image para matry natin. Okay. Meron ba tayo dito? Okay. Pwede siguro to. So, para makakuha tayo ng image, so, kuhanin natin muna yung image. Ito na lang siguro. Then, paste natin dun sa ating directory. Hanapin ko lang yung directory ko. Okay. So, anya.png. Anya.png file. Okay. So, image. src. Alam ko, automatic naman dito yun. Okay. Sorry. Okay. Yan. So, ganyan lang. Closing. Refresh natin to. So, lalabas na yung picture ni Anya. Okay. So, andyan na. So, ngayon, gusto nating i-resize siya ng sakto lang dito sa width ng ating screen, no, ng current screen. Kasi ngayon, walang styles yan, eh. No? So, baba tayo dito. IMG. So, width. Okay, so para pinakamadali, para makuha natin, masakop natin yung width ng screen ay 100%. 100% ng screen. And then height, para ma-preserve natin yung ratio, yung tamang ratio ay auto lang natin. Okay, so pag na-refresh natin yan, hindi ko pa nasa-save. Refresh. Ayun, okay. So, ngayon, naka-span na si picture ni Anya dun sa size ng ating screen. So, ngayon, lalakayan mo yung screen. Lumalaki din syempre yung picture ni Anya kasi nga, sinasakop niya yung 100% nung screen natin. Ayan, diba? So, responsive na rin siya na image. So, nakikita nyo, nagbabago na yung mga elements sa loob depending on screen size. Okay, so nawala na yung kaninang changes nito, no, kasi binura kasi natin yung media screen dun sa style. Pero okay na. Okay. So yun lang. So natakal naman na natin lahat nung nasa notepad ko. Si grid layout, si viewport, media query, and breakpoints, and responsive images. Yan. So yun, thank you.